from Davao, talagang came here. Saudi And Arabia. Saudi Arabia. At syempre, Germany, mga Germany. And of course, the Hague and Netherlands residents. Ma'am, kamusta po si Tatay Digo sa inyong paglalakad? Okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Naiirita siya sa kuko niya eh. So, inupit namin. Pinagkiram kami ng guarda ng nail cutter. Kuko. And then he spent time pag bumili siya haip. Parang sinapay. Oh, yes, yes. Nainil five. And then, oh yes, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling kabili. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Oh. Okay, so sabi niya, Pag naman yan, oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, huwag na daw iuwi yung kanya katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito yung ashes daw. Yung kanya. And then, sabi ko, discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari dito kung kunwari hindi namin sundin yung sabihin mo na i-cremate ka. Sabi ko, ilibing na namin dito sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung pumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion na yun. How did you feel po nung magganyan si Tatay Digo? Kami, nalulungkot kayo. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip na ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun pag nangyari. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinagag yung kanyang kapilit na pagpang-cremation. So, yeah. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagkaganyan na si Tatay Digo. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay Arlene, diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay nagalitan pa niya na hindi niya useless yung mga lupa. Meron ba siyang request meanwhile? Wala. Yun, yung pagtutol ng kuko niya, ni-request yun. And then, itak naman. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niya naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Yeah. Somewhere like that, Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or? Hindi ko alam kung ano ni Ma'am. Sinabi. Hindi ko alam kung ano napag-usapan nila mother. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, umayak siya, sobrang payak lang talaga niya. Siya na. Tsaka napansin ko kanina, hindi ko na mention kasi medyo ganda yung food niya. Maganda yung cookies niya. Kapag nag-therapy dito? Hindi ko nga alam eh. Maganda yung cookies niya. Kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung... Firm. Para siyang Volterra eh. Firm. Firm yung. Tight yung kanyang dito. Tsaka firm. Tapos yung kanyang wrinkles nandito lang sa noo eh. Pero ma'am, yung picture dyan, May hindi siya... skincare siguro sa loob na hindi natin alam. Ma'am, yung picture, hindi na yun ganun siya kaano. Hindi na. Okay. Fresh.
Ma'am, would it be possible for the Filipino people to even have a glimpse through a picture kay PRRD, ma'am? We will ask the lawyers, if that is even allowed. And then we'll ask them to take a photo kung i-allow. Sa politika po, wala kayo napag-usapan sa politika? Wala naman. Nabanggit ko lang sa kanya na chairman niya, Ms. Wad. He's in Davao City, si chairman. And then sabi niya na paabot daw sa kanya yung wishes niya. Nag-isap din kami kasi kailangan katawagan yung anak ni chairman niya, Ms. Wad. And then, yun lang ang na-discuss namin. And one other, Dabawenyo na namatay, discuss natin. Then of course, yung, father naman, then kasi ni, PRD, discuss natin. Well, kailan po ang susunod yung bisita? Tomorrow, may bisita kami. Ito ko lang yung check. Kasi today is 1:30 to 3, no? Bukas is... Alas 2. Ito pa. 2 to 3. Ay, sorry, Wednesday, no? Yes, ma'am. 3 to 4:30. 3 to 4:30. So late tayo po. July 9, no? Yes. 3 to 4:30. Hindi ba nag-work po yung usual charm ninyo sa kanya na pag nakikita kayo, he lighted sa up? Wala today eh. I think si Panasa sa ata yung kinainisan niya eh. Bakit po? Nandito pala si Atty. Mansay. Dito pala si Atty. Hindi namin alam na nandito ka pala. Aso nakapasok Hi, si sir. Atty. Man. Kami yung partners. Kaya nga, I was going to ask Asam sa bakit sa Diyos. Wala. Panasa rin na yun. Can I ask a question on a different matter? What's your reaction to alias Rene recanting his previous statements against you, your father, and Pastor Kibuloy, and now he allegedly said, or actually stated na binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros, ma'am? Yes, that is a very serious accusation, and it should be answered, no? Clearly kung ano ba talaga ang nangyari. And kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file din ng kaso, ay dapat gawin niya din yun. Para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? In fact, meron pa nga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko noon ng ICC doon sa isang bahay saan siya pinatira sa Hontiveros. Is that a reason for concern po na allegedly tanim ebidensya, tanim testigo, tapos meron siyang mga nakasama rin na mga testigo na dadalhin dito sa ICC na posibleng tanim testigo rin? Oh, yes. Of course, oo. In fact, sinabihan ko din ng lawyer ni President Duterte na meron nga gano'n na statement yung witness against Pastor Kibuloy na ngayon ay nagsasabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na nakasama niya sa tirahan mga witnesses ng ICC. Yung minsan po, in-advise niyo si Pangulong to seek the speakership. Ano kong status mo? Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kasi seryosohin niya yung suggestion ko. But wala pa kasi ako balita kung ano gagawin niya. Wala kayong balita kung sinong incoming speaker, incoming Senate President? Wala akong balita with the Senate and the House of Representatives. On another question, ma'am, what do you have to say or react to when 42% of Filipinos are not favorable to the impeachment case filed against you
and 38% only agrees. Does this mean that dapat ibasura na nila yung impeachment complaints with respect doon sa mga senators? Well, siguro marami sa ating mga kababayan naiintindihan kung ano yung ginagawa laban sa akin at sa aming pamilya. It's a pure political persecution at harassment. Dapat bang ibasura? Tingnan ng mga senator judges yung mga arguments na dahil marami kami mga solid legal arguments kung bakit dapat i-dismiss ito impeachment complaint. Aabutan niyo ba ho yung first day ng impeachment pag-uwi niyo or wala pa kayo on the first day of the right before the SONA? Will you be home? Hindi. Wala pa ako right before SONA. So, hindi pa ako makaka-uwi. In any event, nandun naman na yung lawyers and they're continually preparing the witnesses, our witnesses, for the impeachment and continually gathering the pieces of evidence needed. Last question po, may mga lumabas sa balita na meron na raw silang copy ng mga bank accounts nyo. Are you going to file legal action against those na kukuha ng mga bank statements nyo illegally? Hindi na. Wala pa na po pinakailan ng kaso. Lahat ng mga libelous na libas na kaso, lahat ng harassment. Pinapasuggest ko na yan kasi sa tingin ko naman mas matindi ang galit ng Diyos kapag punatingnan. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila na information with regard to bank accounts. Eh, wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment. Through the public. Meron pa kayong tanong? Anyone? Dire mo, sir. Kabot yung kabay. Ano ba yun? Ready? Dagan. Wait. Dito na rin na. Sa California na. Okay. Ilis eh. Okay, next. Ma'am. Ready? Sige lang. Ma'am. Patahan ba yung mga taga-Sweden? Ba't hindi pa sumama? Sabaw naman. Sige lang. Okay, ready? Ayan, mga taga-Sweden. Mama. Pasok. 1, 2, 3. Wait. Go. Okay, next part. Sabaw yun, ha? Okay. Taga-US. Ito, California, Canada. Okay, mga taga-US. Oo. Mga taga-US. Okay. Saan kayo sa US? Nevada. Okay, US. 1, 2, 3. Sino susunod? Taga? Canada. Isa lang po. Canada. 1, 2, 3. Okay. Taga Saudi. Ano yung asawa mo? Sa California. Thank you, sir. Okay. Thank you. Saan ang camera mo? We thank you. Oo. Saudi. Next. Taga? California. Wow, taga Napa, California. Wala kang dalang wine? Hindi. Okay, go. Go. Picture. Okay, next. From Bubohon. Straight from the Philippines.
Okay, next. Davao. Straight from ano? Straight from Davao. Guys, unabot tayo ng guys. Oh, the pink crowd. Ma'am, ito ang Lucky Charms. Lucky Charms. Color coordinated. Ang susunod ma'am, mga taga Lanao del Sur. Lanao del Norte, no? Ma'am, ito, mga taga Lanao ay way pa rin. Ito, Bohol. Oh, wow. Bohol, Bohol. Okay ang Bohol. Okay ang Bohol. Okay, ma'am, mga taga-Lanao, ang team sa PDP last election. May dalawa sa sadak, sistahin. Tamo kami Mayor Paste. Paksa. Wala ko yung cellphone? Si Mami. Mami, sumama ka. Si Mami ko to, Mami eh. Sama ka na, sama ka na. Dito ako, dito. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Okay. Great picture.